Hi guys! This is the Sansan Soleil Matte Foundation with vitamins A, C, and E and has SPF 43. Wow! It provides excellent makeup coverage for blemishes and an even skin tone to promote a smoother and radiant complexion. Ito ang itsura niya, and this one has 30 ml of the product. Para siyang yung BB cream, ganito rin yung itsura. Okay tong meron siyang pump ha. Ang alam ko dito sa Sansan Soleil, limited edition lang yata siya before, nung na-release siya. Pero nakita ko siya ulit na available. And it was also suggested na gumawa ako ng review nito. Available to sa mga HBC, hindi siya available sa mga department stores. This one is 149.75 pesos. Nakakapagtaka nga kasi isa lang yung shade na available. So ito siya, it's pretty thick. Ayan, kahit ibaliktad ko, hindi siya tutulo. And, wow! Mukhang maganda ang coverage nito. Amoy clay, mas mabango to compared, siguro hindi nila nilagyan ng fragrance. Mas okay to yung amoy nito. Hindi siya pleasant, pero hindi siya bothering. Okay lang. But I'm gonna be using my Beauty Cosmetics brush. Nilagyan ko na rin yung kabila kasi ang dami kong nilagay. Anyway, okay lang yan. A little goes a long way. Yung kaninang pinump ko, this is my second pump, pero maliit lang yung pinump ko, diba? Konti-konti lang. Masyado siyang light, I think. Na-even out niya kagad yung aking skin tone. And nawala yung, meron akong mga rashes na pula-pula sa skin, sa face ko. Natakpan niya kagad. Pinapply ko siya hanggang sa neck ko kasi it's light. Pero tingnan natin kung mag-tone down siya kasi hindi pa naman ganon. Hindi pa siya nagsaset. May nakikita pa akong blemish dito sa aking chin. Walang konti. Gagamitin ko na lang yung finger ko. Maganda yung coverage na. Pero yung feeling when applied on skin, it's sticky. Pero hindi ganon ka-sticky kasi, hey, hello. Okay lang sa akin. Hindi siya yung ganon ka-sticky. Am I making sense again? Hindi siya ganun ka-lagkit sa face. Medyo okay lang. Pero siguro it has something to do with the panahon kasi hindi naman ganun ka-init ngayon. Okay lang. Pwede na. Hindi siya ganun ka-heavy. I'm just gonna apply the rest of my makeup. It's not as bad. Okay naman siya. Yun lang. I just wish yung longevity niya before mag-oil up sa aking face. Sana hindi tingnan na lang natin. Yun din pala napansin ko, hindi pala siya matte talaga. Kasi I have tried different types of foundation. And this one, sabi niya, it's a matte foundation. Actually, it's not. Para siyang dewy sa akin. Paintbox BB Two-Way Cake Foundation. Ito yung ginamit kong setting powder. It's now 10:06 and sakto kasi lalabas kami ngayon. It's now 10:34 and ito yung itsura niya on natural lighting. What do you think? Okay naman siya. Alam niya actually, maliban sa hindi talaga siya actually matte, pero ang ganda niya sa face. Pero tingnan natin kung magtatagal siya kasi doon lang nakakasira sobrang pagka-oily nung skin ko. Doon lang talaga kakatalo. 12:14. Hindi ko pa tinitingnan yung sarili ko sa salamin. Gusto kong sabihin muna kung anong nafe-feel ko. Kasi minsan nababago na yung sinasabi ko pag nakita ko na yung sarili ko eh. Ngayon, I feel oily sa nose, tsaka sa noo. Doon lang. Yun lang yung nafe-feel kong oily. Pero tingnan natin. Ngayon pala ako mananamit. Oh my gosh! Sobrang oily mo mukha ko. So, magbablot muna ako. Okay, so nag-blot na ako na aking face. Hindi ko ina-expect na ganun ka oily. Tsaka, grabe siya mag-transfer. I don't know kung dahil sa powder. Siguro yung powder to. Ibig sabihin, 2 hours in, sobrang oily na nung mukha ko. Hindi pa mainit partida. Hindi pa mainit ngayon ha. Umuulan pa. It's 12:09. And it's really late. Siguro 14 hours. I think it's
14 hours mula nung in-apply ko yung aking makeup and ang oily na ng face ko, ang lagkit-lagkit ko na. Pero, mag-start muna tayo sa pros. I love the finish. Kahit dewy siya, kahit hindi siya ganun kamat, gustong-gusto ko yung finish niya. Yung kulay niya, akala ko, madidisappoint ako kasi isa lang yung shade na available. Pero parang nag-blend siya with my skin tone. Ang ganda ng itsura niya sa picture. Hindi siya, although SPF niya is 43, hindi siya ganun ka, wala halos white cast akong napansin. Maganda siya sa in person. Hindi mo akalain na 150 pesos lang yung foundation na suot ko. I love it. If you're looking for a foundation na yellow ang undertone, try this one. Yellow box. Yellow undertone. I will definitely be using it again. Maybe hindi sa mga times na mainit, like pag summer. Ang problema ko lang naman is yung oily skin ko. Pero pwede naman yan remedyohan using a good primer, and a mattifying powder. So, wala akong problema doon. Okay lang sa akin. And I wouldn't mind blotting. Pwede ako mag-blot naman ng oil sa aking skin. Maganda pa rin yung finish niya. I did not retouch with powder the whole day. The whole 14 hours. Sa mga naghahanap ng affordable na foundation na medyo okay na pwede na, 150 pesos, okay na tong Sansan Soleil. I love it. Sana nakatulong sa inyo sa mga naghahanap ng affordable products, local products. And comment below kung gusto nyo rin i-share yung experiences nyo with it. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye!